Ang dahilan kung bakit nagiinit ang maringal na Imperyong Britanya sa isang arkipelagong bansa sa Timog Silangang Asya. Isang 7 minutong video na kasalukuyang ipinalalabas sa Britanya ang nagtala ng pinakamataas na rating sa kasaysayan ng DBC at naging isang pambansang penomena. Sa simula, tiningnan lang ito bilang isang karaniwang video. Gayunpaman, nang magsimula ang pagsasahimpapawid, nagbago ang sitwasyon. Ang mga kritiko ng Britanya, nakilala sa kanilang pagiging maselan, ay labis na pumuri dito at maging ang mga opisyal ng gobyerno ay nagulat at nagsabing, ang nawala sa atin ay nasa Pilipinas. Hindi lang ito simpleng Pilipinas. Ito ay isang pagtatala ng kaluluwa kung saan natagpuan ng Britanya na nababagabag sa kawalan ng katiyakan sa hinaharap ang isang pambansang huwaran sa imahe ng Pilipinas. Ano nga ba ang nakakagulat na nilalaman ng video na ito na pinagtutuunan ng pansin ng buong mundo? Ang 7 minutong video tungkol sa Pilipinas na labis na pinuri sa Britanya. Ang espesyal na pagbo-broadcast ng BBC sa Pilipinas na nagtala ng pinakamataas na rating sa kasaysayan. Ang Pilipinas ay lumalagpas sa impluwensyang pangkultura ng isang bansa at nagiging kinatawan ng pamantayan ng mga maunlad na bansa. Isang Briton na babae, isang espesyal na correspondent ng BBC Broadcasting Corporation, ang nagbahagi ng kanyang mga natuklasan sa kanyang pananaliksik tungkol sa Pilipinas at sinasabing ang mga kultural na kritiko, mambabatas, at iba't ibang sektor ng lipunan ay nagpakita ng masidhing interes sa paksang ito. Ano nga ba ang istorya? Ating alamin. Ako si Laura Davies, isang espesyal na correspondent ng BBC International. Nagtapos ako sa Universidad ng Oxford at 5 taon na akong nagtatrabaho sa BBC. Palagi akong nabubuhay ng may pagmamalaki bilang isang Briton. Naniniwala ako na ang aming misyon ay ihatid sa mundo ang nagniningning na imahe ng Britanya, ang bansa kung saan isinilang si Shakespeare, ang lugar kung saan nagsimula ang Rebolusyong Industrial at ang bansang nagtataglay ng pinakamatandang tradisyon ng parlamentaryong demokrasya sa mundo. Isang araw, pinaplano ko ang susunod kong pag-uulat sa isang cafe malapit sa Piccadilly Circus sa London. Nagbabasa ako ng talambuhay ni Winston Churchill. Habang binabasa ko ang bahagi kung paanong ang kanyang hindi matitinag na espiritu ang naghatid sa Britanya sa tagumpay noong ikalawang digmaang pandaigdig, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Ito na, may narinig akong kakaibang tunog. Ano ito? Sa pagbabalik tanaw, nakita ko ang mga kabataang nakaupo sa katabing mesa na masigasig na nag-aaral gamit ang mga flashcard na may nakasulat na mga salitang Filipino. Hindi ako makapaniwala na ang mga kabataang nagdadala ng kinabukasan ng Imperyong Britanya ay nag-aaral ng Filipino, isang wika mula sa Asya at hindi isang wika sa Europa. Sa totoo lang, dati, wala akong malaking interes sa Pilipinas o kulturang Asyano. Naniniwala ako na ang kulturang Briton ang pinakamahusay sa mundo. Hindi ba't ang aming wika, ang Ingles, ang pandaigdigang wika, at ang aming batas at sistema ang naging pamantayan ng mundo? Hindi ko maisip na ang kultura ng ibang bansa ay makapapasok ng malalim sa Britanya. Ngunit ang eksenang iyon ay nagpabago sa aking pananaw. Ano ang nagdala sa mga kabataang ito sa wika at kultura ng Pilipinas? Ano ang mayroon doon na mas kaakit-akit pa kaysa kina Shakespeare, Beatles o Harry Potter? Hindi umalis ang tanong na ito sa aking isip, kaya nilapitan ko sila at nagtanong. Ang sagot nila ay mas nagpagulat sa akin. Ang kulturang Pilipino ay talagang cool, perpektong pinaghalo ang tradisyon at modernidad, at patuloy silang lumilikha ng mga bagong bagay. Marami tayong matututunan sa Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, isang komplikadong damdamin ang umikot sa aking dibdib. Ito ay tila pinaghalong pagkabalisa at pagkayamot. Ang pagmamalaki na naramdaman ko bilang inapo ng Imperyong Britanya, kasabay ng pangamba kung gaano kabilis nagbabago ang mundo nang hindi namin namamalayan. Kasabay nito, ang kawalan ng pag-asa sa mga kabataang ito na umaalis sa sarili naming kultura at nahuhumaling sa kultura ng ibang bansa. Matapos ang nakakagulat na karanasan sa cafe, nagmadali akong bumalik sa opisina ng BBC. Pagkatapos, nagsimula akong magkaroon ng interes sa Pilipinas. Habang nakikipag-usap ako sa aking kasamahan, si Soren Stam, tungkol sa Pilipinas, napansin ko si James na nakikinig at nagpapakita ng interes sa aming pag-uusap. Si James ay isang veteranong mamamahayag na nagtatrabaho sa BBC ng higit sa 20 taon. Kilala siya bilang isang eksperto sa kultura at ekonomiya ng China.
Kahanga-hanga ang kanyang karanasan bilang correspondent sa Beijing noong huling bahagi ng 1980s at unang bahagi ng 1990s. Sa panahon ng pagbubukas ng ekonomiya ng China, para kay James, ang Asya ay China. Malalim ang kanyang kaalaman sa tradisyonal na kultura at kasaysayan ng China. Habang nakikinig sa aking kwento, unti-unting tumigas ang ekspresyon ni James. Para sa kanya, na may pananaw sa Asya na nakasentro sa China, ang mabilis na pag-angat ng kulturang Pilipino ay tila isang katotohanan na mahirap tanggapin. Tila iniisip niya na ang kasikatan ng kulturang Pilipino ay isang pansamantalang penomena, batay sa kanyang naipong kaalaman at karanasan sa loob ng maraming taon, at sinabi niya sa akin, "At ano naman ngayon?" Nagkaroon din ng Pinoy boom noong dekada 90. Lilipas din ito agad. Huwag mong kalimutan ang lakas ng kulturang Briton. Nagulat ako sa sinabi ni James. Ngunit pinigilan ko ang aking damdamin at kalmadong sumagot, "James, ang kultural na impluensya ng Pilipinas ay nasa ibang antas na kaysa dati. Ito ay mas malawak at mas malalim na kumakalat sa buong mundo. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay nagpapakita ng kamangha-manghang tagumpay hindi lamang sa kultura, kundi pati na rin sa teknolohiya at ekonomiya. Hindi lang ito basta uso, kundi isang pagbabago sa kaayusan ng mundo." Sumingit si Sorenstam. "Ang aming kasamahan, tama si Laura. James, masyado kang makitid ang pananaw. Mabilis na nagbabago ang mundo. Kailangan nating tanggapin ang tagumpay ng Pilipinas at magkaroon ng saloobin na matuto. Kung mananatili lang tayo sa nakaraang kaluwalhatian, maiiwanan lang tayo sa mabilis na pagbabago ng mundo." Nawalan ng imik si James sandali at ako naman, na nakakuha ng lakas mula sa suporta ni Sorenstam, ay nagpatuloy sa pagsasalita. Dapat nating tingnan ang mundo ng may bukas na isip. Hindi ba't dapat nating hanapin ang mga bagay na matututunan mula sa tagumpay ng Pilipinas at paunlarin pa ang ating kultura? Pagkatapos ng pag-uusap na ito, nagbago ang atmosfera sa opisina. Nagsimulang magkaroon ng mas maraming interes ang mga kasamahan ko sa Pilipinas at unti-unti ring nagbago ang aming paraan ng pag-uulat. Nakakagulat, ang nakita ko ay hindi lang isang aksidente. Sa buong London, nakakita ako ng mga bakas ng kulturang Pilipino. Habang naglalakad ako sa Oxford Street, nagsimula akong mapansin ang mga karatula na nakasulat sa Filipino. Mga Filipino karinderya, mga cafe na nagbebenta ng pandesal at ensaymada, tila naglalakad ako sa mga kalye ng Maynila. Ang mas nakakagulat na katotohanan ay nangyayari sa aming mga prestihiyosong unibersidad. Nang marinig ko ang balita na maging sa aking alma mater, ang Universidad ng Oxford ay nagbukas ng kursong Filipino, nawalan ako ng imik. Sa mga silid-aralan kung saan pinag-aaralan ang wika ni na Shakespeare at Milton, ngayon ay pinag-aaralan na ang alpabetong Filipino. Sa pag-iisip, Filipino na nga ba talaga? Unti-unti kong naramdaman ang kadakilaan ng wikang Filipino. Ngunit may mas nakakagulat pang balita na naghihintay. Ilang pribadong paaralan sa Britanya ang nagpatibay ng Filipino bilang pangalawang banyagang wika. Ang pagpili sa Filipino na lampas na sa French o German ay isang tunay na revolusyonaryong pagbabago. Nakaramdam ako ng kakaibang pangamba sa katotohanang ang mga elite na magdadala ng kinabukasan ng Britanya ay nag-aaral ng Filipino. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang limitado sa larangan ng edukasyon. Mabilis ding nagbabago ang mga kumpanya sa Britanya. Nang marinig ko ang balita na ilang kumpanya ang nagpapakilala ng Filipino style ng team building at fellowship, hindi ko maiwasang mapangiti. Dahil naisip ko ang mga Briton na nagpapahalaga sa formalidad, na masayang kumakanta ng karaoke at nagpapalitan ng pagkain sa estilong Filipino. Ang mas nakakagulat pa ay ang pagpupursige ng mga kumpanyang ito na maunawaan ang mga konsepto ng Pilipino tulad ng bayanihan at pakikisama. Hindi ako makapaniwala na ang mga konseptong Asyano ay tumatagos sa kultura ng kumpanya sa Britanya. Sa pagmamasid sa lahat ng pagbabagong ito, binalot ako ng komplikado at maselang damdamin. Sa isang banda, natuwa ako sa katotohanang mabilis na nagbabago ang mundo, ngunit sa kabilang banda, nag-alala ako na baka sinasakop na ang aming tradisyonal na mga halaga at kultura, ngunit nagsikap akong tingnan ang mga pagbabagong ito ng objetibo. Kailangan kong malalim na maunawaan kung ito ba ay isang simpleng uso o isang palatandaan ng mas malaking pagbabago. Sa prosesong iyon, naramdaman ko ang pangangailangan na muling suriin ang mga kalakasan at kahinaan ng aming kulturang Briton.
Nagulat sa impluensya ng kulturang Pilipino na nasaksihan ko sa London, nagpasya akong suriin pa ng mas malalim ang wikang Filipino na nasa sentro nito. Ang mga katotohanang nalaman ko ay mas nagpagulat sa akin. Una, nang marinig ko ang pagtatasa ng mga pandaigdigang dalubwika tungkol sa wikang Filipino, hindi ako makapagsalita. Ang kilalang lingguista ng Amerika, si Professor Claude Hampton, ay labis na pumuri dito na nagsasabing ang Filipino ay isa sa pinakamaseselan at pinakamayaman sa ekspresyon na wika sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa simula, inakala kong ito ay pagmamalabis. Alam ko kung gaano kaepektibo at kaganda ang aming alpabeto. Ngunit, habang nakikilala ko ang lalim ng wikang Filipino, unti-unti akong nakumbinsi sa kanyang mga salita. Ang karamihan ng mga loanword at ang sistema ng poopo at kayo na nagpapakita ng paggalang sa kausap. Nakakagulat na ang ganitong pilosopikal at maselang pamamaraan ay pinino sa loob ng daan-daang taon. Nagbulong ako sa sarili. Napakadakila talaga ng mga ninuno ng Pilipinas at mas lalo akong naghukay ng malalim sa wikang Filipino. Habang ginagawa ko ito, nalaman ko ang tungkol sa mga pagkilos sa United Nations. May mga pagkilos na upang mas gamitin ang Filipino bilang isa sa mga pangunahing wika ng UN. Sa simula, hindi ako makapaniwala. Nakakagulat na makita ang Filipino na pumila kasama ng English, French at Spanish. Ngunit agad na naging komplikado ang aking isip. Sa isang banda, nagduda ako kung karapat-dapat ba ang Filipino, ngunit sa kabilang banda, pumasok din sa isip ko ang tanong, bakit hindi? Ang partikular na nakakagulat ay ang pagbabago sa Oxford English Dictionary. Ang adobo at sinigang ay matagal nang nakarehistro, ngunit kamakailan lamang, pati ang mga salitang tulad ng bayanihan at hugot ay idinagdag. Sa simula, hindi ako mapakali dahil tila narurumihan ang kalinisan ng aming wika dahil sa dami ng salitang Filipino na pumasok sa Oxford Dictionary na palagi kong ipinagmamalaki. Ang reaksyon ni James sa balitang ito ay partikular na kapansin-pansin. Pagkatapos niyang manahimik sandali, sinabi niya, marami ring salita mula sa ibang bansa ang nakarehistro, may mga tulad ng pizza at kiosk. Ano ang kaibahan kung ito ay Filipino? Nag-isip ako sandali sa sinabi ni James. May punto siya sa kanyang sinabi. Ngunit may iba pa. Kung ang mga salita mula sa ibang bansa ay kadalasang mga pangalan na may kaugnayan sa pagkain, ang mga salitang Filipino ay sumasakop sa mas magkakaibang mga larangan. Ang mga salitang tulad ng bayanihan at OFW ay hindi lang mga pangalan, kundi mga salita na naglalaman ng diwa ng kultura at penomenang panlipunan ng Pilipinas. James, tama ka. Ngunit ang dapat nating bigyang pansin ay ang bilis at lawak. Habang ang ibang hiram na salita ay dahan-dahang pumasok sa loob ng mga dekada, ang mga salitang Filipino ay biglang dumami sa loob lamang ng ilang taon. Bukod pa rito, ang mga salitang ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga bagay o konsepto, kundi naghahatid din ng diwa ng kulturang Pilipino. Ikinaway ni James ang kanyang ulo at sinabing, sige, aaminin ko. Mabilis ang pagpasok ng mga salitang Filipino. Ngunit gaano katagal mo iniisip na magtatagal ito? 5 taon? 10 taon? Sa huli, lalaos din yan. Nag-isip ako sandali sa sinabi niya. Naiintindihan ko ang pag-aalinlangan ni James, ngunit kasabay nito, mayroon akong intuwisyon na hindi lang ito isang simpleng uso. James, naiintindihan ko ang iyong pangamba. Ngunit hindi lang ito mukhang isang uso. Patuloy na nagbabago ang kulturang Pilipino at lumalaki ang impluensya nito. Kasunod ng teleserye, P-pop at Pinoy cinema, ngayon, maging ang Filipino cuisine at lifestyle ay nagiging pandaigdigang trend. Hindi ito isang pansamantalang penomena, kundi isang bagong aksis na nabubuo sa global na kultura. May pag-aalinlangan pa rin ang ekspresyon ni James, ngunit sigurado ako, ang pag-angat ng pandaigdigang katayuan ng Filipino ay hindi lamang isang trend, kundi isang penomena na nagpapakita ng pangunahing pagbabago sa geography ng kultura ng mundo. Habang iniisip ang lahat ng ito, napag-isipan kong muli ang posisyon ng Britanya. Dapat ba tayong magbago o dapat ba nating panatilihin ang ating tradisyon? Ang mga tanong na ito ay umikot sa aking isip. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi natin maaaring tanggihan ang pagbabago. Pagkatapos, napag-isipan ko ang bilis ng pag-unlad ng Pilipinas. Wala pang isang siglo ang nakalipas, ang Pilipinas ay isang bansang nasira ng digmaan at matinding hirap. Ngunit ngayon,
ito ay naging isang pandaigdigang kapangyarihang pang-ekonomiya at pangkultura. Nagtataglay ito ng mga pandaigdigang brand tulad ng mga pangunahing BPO companies at nagtatagumpay sa service industry. At kinukuha nito ang puso ng mga kabataan sa buong mundo sa pamamagitan ng teleserye at P-pop. Paano nagbago ang Britanya? Habang tinatanong ko ang sarili, binalikan ko ang aming kasaysayan. Isa pa rin kaming dakilang bansa, ngunit tila wala na ang impluwensya namin tulad noong dati. Sa pag-iisip ng mga ito, naramdaman ko ang inggit at selos sa pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang paggalang. Naramdaman ko na talagang kahanga-hanga ang kanilang pagsisikap, passion at diwa ng pagbabago. Pumasok sa isip ko ang ideya na dapat din kaming magbago. Ngunit agad akong umiling. Hindi. Mayroon kaming sarili naming kalakasan, mahabang kasaysayan at tradisyon, at kulturang may class. Kailangan naming hanapin ang paraan upang tanggapin ang bago habang pinoprotektahan ang mga ito. Sa pag-iisip nito, gumaan ang aking loob. Ang pag-angat ng pandaigdigang katayuan ng Filipino ay hindi na naramdaman bilang isang banta, kundi nagsimulang makita bilang isang pagkakataon para sa Britanya na umunlad muli. Habang iniuulat ko ang kamanghamanghang pag-unlad ng Filipino, natural akong napatingin sa makasaysayang konteksto sa likod nito. Ang landas ng pagbangon na tinahak ng Pilipinas ay isang paksang hindi maiiwasan at napagtanto ko na ang kasaysayang ito ang background na nagpapakintab pa sa kamanghamanghang success story ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang isang talaan ng pag-unlad ng ekonomiya, kundi isang kuwento ng malalim na sugat at ng hindi matitinag na diwa na nagtagumpay dito. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at sa mga panahon ng pambansang pagsubok, ang Pilipinas ay halos gumuho. Ang panahong ito ay isang oras ng hindi maipaliwanag na sakit at pagkawala para sa mga Pilipino, ngunit kasabay nito, ito rin ang oras na nagpatunay sa matatag na kakayahan ng mga Pilipino na mabuhay at sa kanilang hindi matitinag na kalooban. Sa gitna ng mga guho, bumangon ang mga Pilipino nang walang pag-asa. Maging sa madilim na panahon na kulang sa resources at pagkain, ang pagnanais ng mga Pilipino na magtayo muli ay hindi nawala. Ang diwa ng EDSA People Power, ang matagumpay na pagpapalawak ng global BPO industry at ang pagdami ng mga overseas Filipino worker ay patunay ng hindi matitinag na kalooban ng mga Pilipino. Nalaman ko na ang ganitong diwa ng resilience ang pundasyon ng kulturang Pilipino ngayon. Ang pagbangon pagkatapos ng malalaking kalamidad at pambansang pagsubok ay talagang kahanga-hanga. Ito ay isang milagrong paggaling na nagpabilib sa buong mundo. Ang tapang ng mga Pilipino na bumangon mula sa wala sa pamamagitan ng kanilang kasipagan at talento ay nagbigay inspirasyon sa maraming bansa sa buong mundo. Ang diwa ng mga entrepreneur na Pilipino na nagtatag ng mga pandaigdigang kumpanya at ang kontribusyon ng mga OFW sa buong mundo ay nagbigay daan sa pag-unlad ng industriya ng Pilipinas. Ang ganitong hindi matitinag na diwa ang lumikha sa Pilipinas ngayon. Habang nalalaman ko ang kasaysayang ito, naramdaman ko ang malalim na paggalang sa katatagan at kasigasigan ng mga Pilipino. Nakakagulat ang katotohanan na sa kabila ng matinding sitwasyon ng pagsisimula sa ground zero, hindi nila nawala ang kanilang pagkakakilanlan at patuloy na nagsikap para sa pagbangon. Napagtanto ko na ang diwang ito ang naging pundasyon ng kamanghamanghang pag-unlad ng Pilipinas ngayon. Ang proseso ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang matitinding pagsubok ay talagang isang himala. Nagsimula ito bilang isang bansa na may bakas pa ng mga sugat ng kasaysayan noong dekada 50 at sa loob lamang ng ilang dekada, ito ay lumago upang maging isang pangunahing player sa global na ekonomiya. Sa prosesong ito, naniniwala ako na ang pambihirang pambansang karakter at ang pagnanais na umunlad ng mga Pilipino ay gumanap ng malaking papel sa likod ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya na tinatawag na katulad ng isang himala ay ang kasipagan at katapatan ng mga Pilipino, ang mataas na pagnanais sa edukasyon at ang matatag na diwa ng pagsubok. Ang passion ng mga Pilipino para sa edukasyon ay talagang kahanga-hanga. Ang imahe ng mga magulang na inuuna ang edukasyon ng kanilang mga anak kahit sa mahirap na kalagayan at ang mga estudyanteng nag-aaral hanggang hating gabi ay hindi ba't ang puwersang nagtutulak na naghatid sa tagumpay ng Pilipinas. Kahanga-hanga rin ang diwa ng pagbabago ng mga Pilipino.
Naglabas sila ng mga pandaigdigang kumpanya sa iba't ibang sektor ng industriya tulad ng BPO, services at maritime. Ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga sektor na ito ay nangunguna sa pandaigdigang pamilihan. Sa likod ng mga tagumpay na ito ay ang pagkamalikhain at diwa ng pagpapabuti ng mga Pilipino. Sa pagmamasid sa imahe ng Pilipinas, nakaramdam ako ng malalim na paggalang. Ang pagbangon mula sa sakit ng nakaraan at ang paglago bilang isang bansang nangunguna sa mundo ay talagang kamangha-mangha. Kasabay nito, pumasok sa isip ko ang ideya na marami tayong matututunan sa Britanya. Habang nakikita ko ang success story na ito ng Pilipinas, mas lalo kong ginustong malaman pa ang tungkol sa bansa. Paano lumago ng napakabilis ang bansang ito? Ano ang kanilang kultura at diwa? Gusto kong maunawaan pa ng mas malalim. Matapos malaman ang kasaysayang pagsubok at pagtagumpay ng Pilipinas, mas lalo kong sinuri ang mga pandaigdigang tagumpay na naabot ng Pilipinas. At ang mga katotohanang natuklasan ko sa proseso ay mas nagpagulat sa akin. Una, talagang kamangha-mangha ang katayuan ng Pilipinas sa larangan ng industriya. Partikular, ang mga tagumpay sa business process outsourcing at global service industry ay kapansin-pansin. Ang katotohanan na ang mga kumpanyang Pilipino ang nangunguna sa global BPO market at ang Filipino seafarers at nurses ay may malaking bahagi sa pandaigdigang workforce ay nagpawalang imik sa akin. Ang ARM, isang kumpanya sa pagdidisenyo ng semiconductor na ipinagmamalaki ng Britanya, ay nasa ilalim na ngayon ng SoftBank Group ng Hapon. Bagamat ang orihinal na teksto ay nakatuon sa pagkuha ng Hapon, maaari nating gamitin ito bilang isang halimbawa ng pagbabago sa pandaigdigang teknolohiya at ekonomiya na nagpapahiwatig na ang mga dating pandaigdigang player ay nahaharap sa mga hamon. Ang industriya ng entertainment ay gayon din. Ang mga teleserye, P-pop at mga Filipino artists na pinagtutuunan ng pansin ng mga kabataan sa buong mundo ay nangunguna sa pandaigdigang pamilihan. Partikular, sa pagmamasid sa mga malikhaing content na nagpapakita ng malalim na damdamin, hindi ko maiwasang humanga sa Filipino creativity at imahinasyon. Ang mga tagumpay sa human capital at soft power ay mas nakakagulat pa. Ang katotohanan na ang mga Filipino workers ay mahalaga sa global supply chain at hindi sila maaaring mawala sa mga smartphone at electronic devices sa buong mundo ay nagpapakita na ang Filipino skills at human resources ay nasa antas na walang makakatalo. Sa pagharap sa katotohanan ito, muli kong naramdaman ang kalagayan ng Britanya. Ngunit ang mga tagumpay ng Pilipinas ay hindi lamang limitado sa larangan ng industriya at service. Ang tagumpay sa larangan ng cultural content ay mas kamangha-mangha pa. Ang tagumpay ng Filipino films at teleserye ay talagang kahanga-hanga. Nang marinig ko ang balita na ang mga Filipino dramas at songs ay nagiging social phenomenon sa buong mundo, hindi ko maiwasang tanggapin. Ang aking puso ay naging komplikado sa katotohanang kasabay ng kaluwalhatian ng literatura at teatro na ipinagmamalaki ng Britanya. Ngayon ay ang mga kuwento ng Pilipinas ang umaakit sa mundo. Ang Pilipinas ay nagtatala ng bagong kasaysayan sa larangan ng character at IP. Ang aming mga drama sa BBC ay kinikilala rin sa buong mundo, ngunit ang natatanging worldview at malalim na kuwento ng Filipino content ay sapat na upang makabighani ng mga tagahanga sa buong mundo. Ang mas nakakagulat pa ay ang ganitong tagumpay sa kultura ay nagdudulot ng soft power at lubos na nagpapataas ng impluensya ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ang bigat ng boses ng Pilipinas sa ASEAN Summit at United Nations General Assembly ay ganap na nagbago. Partikular, ang karanasan at mga solusyon ng Pilipinas sa mga pandaigdigang isyu tulad ng climate change, migrant rights at peacekeeping operations ay pinagtutuunan ng pansin. May isang episode na partikular na nanatili sa aking isip. Sa isang kamakailang internasyonal na kumperensya, sinabi ng isang kinatawan ng isang umuunlad na bansa habang nagtatalumpati, gusto naming maging isang bansa tulad ng Pilipinas. Naramdaman ko na ang karanasan ng Pilipinas na umunlad mula sa matinding pagsubok hanggang sa pagiging isang advanced player ay naging role model para sa buong mundo. Habang iniuulat ko ang lahat ng tagumpay na ito, nakaramdam ako ng malalim na paghanga at kasabay nito, komplikadong damdamin. Ipinagmamalaki ko ang tagumpay ng Pilipinas, ngunit sa kabilang banda, nakaramdam ako ng kaunting panghihinayang sa kasalukuyang kalagayan ng Britanya.
Habang iniuulat ko ang kamangha-manghang pandaigdigang tagumpay ng Pilipinas, natural akong nag-isip ng malalim tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. At ang potensyal ng Pilipinas na natuklasan ko sa proseso ay mas nagpagulat sa akin. Una, namumukod-tangi ang kompetisyon ng Pilipinas sa larangan ng human resources at global services, ang mga teknolohiya ng pagbabago sa hinaharap. Ang kalidad ng mga profesional na Pilipino ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Sa kabilang banda, naging mabigat ang aking puso sa katotohanang nahuhuli ang Britanya sa larangang ito. Ang mas nakakagulat pa ay ang kontribusyon ng Pilipinas sa pagpapalaganap ng mga halagang panlipunan at pangkultura na lampas pa sa pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya. Partikular, napakataas ng antas ng kamalayan ng mga mamamayan. Habang iniuulat ko ang mga reaksyon ng mga Pilipino sa panahon ng malalaking kalamidad, nakaramdam ako ng malalim na paggalang sa kaayusan at pagmamalasakit ng mga Pilipino. Ang imahe ng mga tao na nagtutulungan, nakapila ng mahinahon, at ang agarang bayanihan sa gitna ng matinding sitwasyon ay naging halimbawa para sa maraming bansa, kasama na ang Britanya. Maging sa pagtugon sa pandemya, namumukod-tangi ang mataas na antas ng kamalayan sa kalusugan ng Pilipinas. Ang saloobin ng pagsusuot ng mask bilang pag-iingat para maprotektahan ang isa't isa nang hindi nagrereklamo ay naging huwaran sa buong mundo. Sa kabilang banda, nakaranas ang Britanya ng maraming hirap dahil sa kalituhan sa paunang pagtugon. Sa harap ng ganitong katotohanan, muli akong nagulat sa taas ng civic consciousness ng Pilipinas. Sa pagbubuo ng lahat ng aspetong ito, naramdaman ko na ang Pilipinas ay hindi na lamang isang kapangyarihang pang-ekonomiya, kundi nagtataglay ng dangal bilang isang tunay na maunlad na bansa. Hindi lamang sa lakas ng ekonomiya, kundi pati na rin sa kaligtasan ng lipunan, antas ng kamalayan ng mamamayan, at pagkakaisa ng tradisyon at modernidad, ang Pilipinas ay pumapantay na sa mga bansang top class sa mundo. Sa pagtatapos ng pag-uulat na ito, talagang nasasabik ako kung anong papel ang gagampanan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado sa hinaharap. At talagang interesado ako kung anong mga bagong halaga at vision ang ipapakita nito sa proseso. Kasabay nito, napagtanto ko na marami tayong matututunan sa Britanya mula sa halimbawa ng Pilipinas. Bilang correspondent ng BBC, nagtitiwala ako na sa pamamagitan ng pag-uulat na ito, nakunan ko ang bagong agos ng mundo. Ang presensya ng Pilipinas ay lumalagpas sa tagumpay ng isang bansa at nagpapakita ng isang bagong paradigm ng pagkakaisa at pag-unlad sa pandaigdigang lipunan ng ika-21 siglo. Patuloy kong masusing o obserbahan ang agos ng pagbabagong ito at maghahatid ng malalim na pananaw sa aming mga manonood. Maraming salamat sa inyong mahabang pakikisama. Kumusta ang kwento ngayon? Umaasa ako na ang pag-uulat ni Laura Davis patungkol sa Pilipinas ay kumalat sa buong mundo bilang isang positibong hangin at mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa comment section sa ibaba. At ibahagi ang nakakaantig na kuwentong ito sa mga tao sa paligid mo at pag-usapan ninyo ng sama-sama. Sa huli, ang pag-subscribe at like na hindi aabutin ng 1 segundo ay magiging malaking lakas sa paggawa ng video. Ito ay isang story na naghatid ng sinseridad sa inyo ng may damdamin. Magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.